Kung akala mo nakita mo na ang pinakamagandang beach dito sa Pilipinas, mag-isip ka ulit. Hello mga palangga, this is Angelico yan and welcome to Unok Island, pinaka-hidden paradise dito sa Palapak, Palawan. May mga lugar na hindi lang basta pinupuntahan kundi nararamdaman. May mga destinasyon na habang papalapit ka, mas lalo mong naiintindihan kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas. At isa na rito ang Balabac, Palawan. At mula dito sa Tacloban City, dala ang aming pangarap, excitement at pananabik sa isang paglalakbay na matagal na naming hinihintay. Mula sa Tacloban City, sumakay kami ng Cebu Pacific patungong Manila. At dahil early yung flight namin, maaga pa lang dito na kami sa airport ng Tacloban. Ang Palawan ay bagong destinasyon na pupuntahan namin. Marami na nga kaming napuntahan na mga lugar, pero this is the first time na may experience namin yung Balabac, Palawan. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagsasabing ang Palawan ay isa sa mga hindi safe na lugar na puntahan dito sa Pilipinas. Pero ang masasabi ko lang at sigurado ako sa lahat ng mga napuntahan kong lugar sa part ng Mindanao, wala akong masabi kundi safe na safe ka pag pumunta ka sa kanila. Friendly ang mga tao at disiplinado. Pagdating nga namin dito sa Ninoy Aquino International Airport, kumain lang kami, nagpahinga ng konti kasi ang susunod na flight natin ay papuntang Puerto Princesa. Pagkatapos ng mahigit 2 oras na paghihintay, lilipad na naman tayo patungong Puerto Princesa, Palawan. Welcome to Puerto Princesa Airport. Welcome to Palawan. Pagdating sa Puerto Princesa, nag-check-in muna kami sa Go Hotels upang makapagpahinga. At sinamantala na rin namin ang pagkakataong maglibot sa lungsod, tikman ang lokal na pagkain, damhin ang mabagal ngunit masayang pamumuhay at ihanda ang aming sarili sa mas malaking adventure na naghihintay. Palangga, good evening. Dito tayo ngayon sa Puerto Princesa Night Market. Explore natin ang ganda ng night market nila dito. Parang nasa dito lang sa sa gilid ng seawall. This is City Night Market of Puerto Princesa. City Night Market of Puerto Princesa. Oo. Daming kainan. Hello, may palitson. Sarap po, 159. Pa-show sila dito. May guest siguro sila. Dami tao. Alam mo pwede di?
5 oras kaming bumiyahe from Puerto Princesa to Buliluyan Port, ang huling daungan bago marating ang isa sa mga pinakatagong paraiso dito sa Pilipinas. Hello mga langga, good morning. Andito tayo ngayon sa Balabac, Palawan. Papunta kami ng Bangkalaan. Bound to Bangkalaan. Bangkalaan from Buliluyan Port. Yes. And our day 1 starts today. Okay. Pagdating sa Buliluyan Port, kapansin-pansin ang dami ng mga turistang may iisang layunin, ang masilayan ang kagandahan ng Balabac, Palawan. Mula dito sa Buliluyan Port, sumakay kami ng malaking bangka. Unti-unting nawala sa aming paningin ang pantalan habang papalapit naman kami sa bughaw na karagatang tila walang hanggan. Pagkaraan ng mga higit 1 oras na biyahe, bumungad sa amin ang isla ng Bangkalaan Island, ang magiging tahanan namin sa loob ng 4 na araw. Habang hinahaplos ng hangin ang aming mga mukha at sumasabay ang alon sa aming paglalakbay, isang bagay ang aming napagtanto. Ang pinakamagandang destinasyon ay hindi madaling marating. Umabot ng mga 4 na oras ang biyahe patungong Unok Island. Habang papalapit ang aming bangka ay kitang-kita ang iba't ibang kulay ng dagat mula sa mapusyaw na turkesa hanggang sa malalim na bughaw, para kang nanonood ng isang buhay na postcard. Sa bawat metro ng aming paglapit, lalo kaming namamangha sa ganda ng lugar. At sa wakas, narating din namin ang natatagong paraiso ng Balabac, ang Unok Island. Ngunit ang tunay na kayamanan ng Unok Island ay nasa ilalim ng dagat. Dito maswerte kaming nakakita ng mga pawikan na malayang lumalangoy sa kanilang natural na tahanan. Napakagandang pagmasdan ang kanilang mahinahon at banayad na paglangoy, isang paalala kung gaano kahalaga ang pangangalaga ng ating karagatan. Makikita rin dito ang mga giant clams o higanting kabibe na kilala bilang ilan sa pinakamalaking kabibe sa mundo na makikita dito sa Unok Island. Hindi lang mga gandang tanawin ang ma-experience mo dito sa Unok Island. Sagana din ito sa mga seafoods at iba pang mga lamang dagat.
Habang kami ay naglalakad sa wooden boardwalk at pinagmamasdan ang walang katapusang bughaw na dagat, napagtanto ko na may mga lugar talagang hindi kayang ilarawan ng kamera. Hello mga langga, this is Angelico yan at nandito tayo ngayon sa Balabac, Palawan, dito sa isa sa mga pinakamagandang tourist destination dito sa Balabac, ang Unok Island. Ito mga langga, abutan na po natin yung Sabah, Malaysia. Malapit na po tayo sa Sabah, Malaysia. Wow! Yung nakikita nyo pong island ay hindi masyado makita dahil napakakapal ng ulap. Yan na po ang Sabah, Malaysia. Yes. Yung first day namin, na-amazed ako kasi yung mga paninda pala dito galing pa sa Sabah, Malaysia, galing sa Malaysia. At isa doon yung sasa na mineral water. Tapos nasabi ni Kuya, yung tour guide namin, dadalhin kami doon sa isang store dito sa Balabac na kung saan nagtitinda sila ng mga produkto galing sa Malaysia. Kasama po natin si Kuya Ted, isang local tour guide namin dito sa Balabac. May ilang katanungan tayo tungkol dito sa Unok Island. Hello Kuya Ted, kumusta? Hello everyone. Welcome to my vlog. Okay, yung unang tanong ko is kumusta naman yung tourist, yung dami ng turista na pumupunta dito? This March, Every month, madami ba? every month marami naman po. But this March at April, ngayong summer vacation po, Oo. marami po punta dito sa Unok. Especially dito sa Unok. Ano yung pinaka-peak season dito sa sa Unok Island? January Maraming to turista. April. January to April. So ano ba yung mga dapat nilang gawin pag pumunta sila dito sa Unok Island? Siyempre, unang-una, mag-enjoy. Di ba, sir? Oo, mag-enjoy dapat. Opo. Paki-promote naman yung nyo. Ay, Page. sa mga gusto pong gusto mag-island tour dito sa Balabac, follow niyo po yung page namin, Balabac Island Tour and Travel Buddies. Pwede po kayo mag-inquire dyan. I-message po namin kayo. Kumusta naman po yung halimbawa mag-overnight dito, mayroon pa tayong titirahan dito? Ano mga dapat gawin ng mga tourist na pumunta dito? Sa bawat agency po, included po yung camping tent po, no? Lahat po ng agency may mga camping tent, pero kung gusto niyo mag-upgrade po up sa mga room, pwede naman po, pero dapat mas maaga. Magkano yung room? Package na po yan kapag Kasali na sa Opo, package tour. Kailangan mauna pong tawag dito. Pag pumunta ba dito sa sa Unok Island, kailangan ba may dalang tubig or may tubig ba dito sa Unok Island na source? Every tour po may dalang tubig yung mga bangka or mga agency. Basta maganda may dala kayong mga mineral water po for emergency, lalong-lalo na yung mga sensitive sa tubig po, no. Pero yung mga tubig namin na dito, mga refilling po yan. Nabibili namin sa mga refilling station po. Halimbawa Purified kung water. maliligo, mag-shower, saan galing yung tubig? Dito, yung tubig po dito galing po sa balon or whale. Sa gitna po doon. Kasi wala po ditong like na yung ano po tawag sa inyo sa bomba. Gripo, pump or ganyan. Ang tubig po dito ay galing po sa balon. sa balon. Ginagamitan po ng water pump. Okay, ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin pag nandito na sa Unok Island? Ayun po, no, yung kadalasan kasi dito, nagiging issue yun dito yung mga ginagawa ng mga tourist, no. Yung iwasan po yung paghawak ng mga buhay ilang dito sa Yung mga pawikan, mga sea turtle, kasi visible sila, parang ito talaga yung sanctuary nila ng mga Pati sea yung mga turtle. starfish, bawal po hawakan yun Mga starfish. Ayun lang din naman po. Tapos yung mga, sabi may mga giant clams tayo dito Ay, may mga sa giant Unok clams po tayo. Island. Sa right side na yun, bawal din po yung hawakan dahil kapag yun po ay tumiklop, Delikado. Oo. Kumusta man yung Unok Island? Mayroon ba dito mga locals na nakatira na matagal na naninirahan dito sa Unok Island? dito po sa Unok Island, yung nakatira dito yung mga staff ng island na to. So matagal na rin silang naninirahan dito. At halos dito na yung pang-araw-araw nila. Okay, pag-usapan natin yung safety and security ng mga turista. Kumusta naman? As soon as wala pa namang naitalang mga incident dito, lalo Okay. sa tour. Oo.
mga lumubog na bangko. Wala po Safe pang na muna. safe. Safe na safe po tayo dito. Tapos may naka-duty pa dito na nakita ko kahapon, Coast may mga Coast Guard tayo dito. Safe po dito sa Unok. Lahat po ng island po dito ay may ilang island po, hindi lahat ng island, may naka-base po na Coast Guard po. Oo. Ano yung mga pinakamagandang highlight dito sa Balabac, Palawan na dapat puntahan ng mga turista? Yan po, as long as nagtutour po kayo, wag niyo pong kalimutan itong Unok Island. Ito po ang pinaka-highlight ng island tour dito sa Balabac po. So, Aside from Unok Island, ano yung pa yung mga meron magagandang po puntahan? magandang puntahan. Lahat naman po ng mga island dito ay magaganda. Okay, paki-mention na lang yung mga island. Patawan Island, Patawan, Tangkahan Island, Kanimiran Patangaan, Island, Kalimiran, Kanimiran Island, Kanimiran, Kandaraman Island, Kandaraman, tapos Kandaraman Starfish Sandbar, Starfish, Rupo Sandbar. Coral Garden, Mm-mm. and then itong Seawall po in the front of Unok, tapos itong Snorkeling Giant Clubs. Oo. Ayan. Tapos yung kahapon na hindi natin mapupuntahan ngayon. Ay, matutuloy po tayo. Matutuloy tayo. Ay, very good. Good news. Tapos, ang pinaka-longest sandbar here in Balabac, ang Mansalangan Sandbar. One of the Mansalangan. tourist attraction dito sa Balabac po. Ah, Ang okay. Oo. pinakamabong sandbar dito sa Palawan. No? May ano naman dito, may sari-sari store ba na pwede tayong bumili ng mga kakailanganin natin or need talaga bumili ng mga necessary na mga tulad ng mga pagkain or mga chicheria, mga ganyan. Ay po, ito po, reminders po sa lahat mga nagdi-DIY po dito sa Balabac po ha. Ang mabibili nyo lang dito ay mga chips, mga coke, mga pamerienda lang po. O yung mga Merienda. nag-assume na mayroon kayong mabibili ang mga restaurant dito, sa makakabili lang po kayo sa bayan po. Pero dito sa mga island po, wala pong mga restaurant dito. So, pwede naman kayo magpaluto sa mga cook po natin dito na pwede nyong maabutan. Yun lang. Okay. Wala So, kayong kailangan na mga pagkain. pag pumunta dito, wag mag-expect ng ganon kasosyal. Kasosyal. So, bawal mag-inarte dito. Ganon. Okay, thank you so much, Kuya Ted. Thank you so Maraming much, sir. salamat. Oo, sana mas marami pang mga turista na pumunta dito sa Unok Island o dito sa Balabac. Oo, thank you. Maraming salamat. Thank you. At sa puntong ito, ipapasyal ko kayo dito sa Unok Island. Isa itong lugar na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Simple lang ang buhay rito, may kuryente pero sa gabi lang dahil solar ang gamit nila. May signal din at may Starlink Wi-Fi kaya kahit nasa gitna ka ng paraiso, connected ka pa rin. May mga kubo rin dito na pwedeng tulugan pero may bayad syempre. At kung may tent ka, pwede rin naman. May CR at may tubig din dito pero kung maarte ka, baka hindi ito para sa'yo dahil wala kang makikitang hotel sa isla. May bahagi rin ng isla kung saan doon nangingitlog ang mga pawikan. Kaya bawal silang hawakan dahil protected sila rito. Isa itong paalala kung gaano kahalaga ang paggalang at pangangalaga sa mga hayop sa dagat. Ang Unok Island ay hindi lamang isang tourist destination. Isa itong paalala kung gaano kayaman ang Pilipinas sa likas na kagandahan at biodiversity. Responsibilidad nating lahat na igalang ang kalikasan, huwag manghuli o manggambala ng mga hayop sa dagat at panatilihing malinis ang bawat isla na ating binibisita.
Ito pa lamang ang unang destinasyon ng aming Balabac Adventure. Marami pa kaming mga isla at nakakamanghang tanawin na ibabahagi sa inyo. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po si Angelico yan at samahan ninyo akong tuklasin ang mga natatagong paraiso ng Pilipinas hanggang sa susunod nating destinasyon. Maraming salamat po sa panunood.